Hello po, good morning wasting lahat. Welcome back na wasting YouTube channel. For today's video, isang tanong na naman po ang pong subscriber po ang pong sasagutin. Ito'y galing po kay Kent Magaliano. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, ano na po ang mga pamaraan or tips para po nadami ang anak natin mga inahing baboy? So kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayan, pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa papabulog ng ating mga inahing baboy para po marami po yung kanyang ibubuntis sa mga biik. Unang-una talaga, bago po tayo mapapabulog sa ating mga alagang inahing baboy, dapat alamin natin kung kailan po sila magrehit. Atin po yung malalaman kasi po mayroon po yung mga makita po natin na mga paglalandi yung mga inahing baboy bago po sila mag-standing heat o yung landing-landi. So bago po tayo mapapabulog sa mga inahing baboy po mga kaibigan, dapat na turukan po natin ng vitamin B complex 5 ml at saka vitamin ADE 5 ml din po mga kaibigan. And then sa araw mismo na kayo po yung mapapabulog sa kanila, dapat yung mga inahing baboy nyo po ay landing-landi o standing heat talaga. And then, sa araw mismo din po ng pagpapulog sa kanila, wag na wag nyo pong pakainin ng feeds. Pwedeng painumin ng tubig, pero wag pakainin ng feeds. Landing-landi din, at saka standing heat po yung mga inahing baboy natin. Sa ganung pamamaraan, mataas po yung chance na hindi po sila mag-reheat. Mataas po yung chance na marami pong ibubuntis nila ng mga biik, at saka mataas po yung chance na mabubuntis po sila mga kaibigan. Ngayon, pagkatapos po nyong mabulugan yung mga inahing baboy nyo, from day 1 to day 29, ang dami ng feeds ang inyong ipapakain ay 1 to 1.5 kilos po na breeder feeds ang inyong ipapakain. Pagdating po ng day 21, kapag napansin nyo po na hindi po siya nagre-reheat o hindi po siya naglanding uli, pagdating po ng day 30, doon na po kayo mag-adjust ng feeds sa kanila. Day 30 to day 107, taasan nyo po yung papakain ng feeds sa nasa 2 to 2.5 kilos per day. Ngayon, pagkatapos mabulugan yung mga inahing baboy nyo, dapat talaga araw-araw nyo pong paliguan yung mga inahing baboy nyo para hindi po mag-init yung kanyang katawan. And then, yung kanya pong kulungan mga kaibigan, maglagay po kayo ng tabel o trapal. Nang sa ganon, hindi po siya masisikatan ng araw sa mga panahon na yan. Kasi po, kapag sila po yung sisikatan ng araw, sensitive po yung mga alagang inahing baboy, mayroon pong chance na wag-iinit po yung kanyang katawan at saka malulusaw po yung mga namumong biik doon po sa loob ng kanyang tiyan. Kaya huwag nyo pong painitan ng araw, maglagay po kayo ng mga tabel o trapal nang sa ganon hindi po makapasok yung sinag ng araw mga kaibigan. Yung kulungan din mismo ng mga baboy nyo, pwede po kayong magawa ng gestating pen. Nang sa ganon, hindi po siya sobrang malikot. Ang nagagawa lang po ng baboy ay higa, tayo, kain, higa, tayo, kain. Kasi po kapag wala pong gestating pen, malaki po yung kulungan, yung mga inahing baboy nyo po ay sobrang malikot. Lalong-lalo na kapag sila po yung nagugulat. Sila po yung magtakbo, tumatalon. Kaya isa po yung cause kung bakit po sila po nalulusawan po mga kaibigan. So, yan lang po ang tips na aking maibibigay based experience ko po sa pag-alaga ng mga inahing baboy na akin pong masasabi na marami talaga kailangan pong ianak na biik. Average of 12 piglets per inahing baboy po mga kaibigan. So yan po ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.